expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the group community and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the live podcast, the show, the management, and the group community. Tune in to the all-new episode of the VA Hour, where we dive into the journeys of individuals who've transitioned from traditional careers to the world of virtual assistants and freelancing. Get inspired, educated, and equipped with practical insights for anyone looking to make a similar career shift. Hear about the challenges, triumphs, and the passion that drives these VA pros to help others succeed. And now, here's our featured host. Yes, hello. Good evening po sa inyong lahat and welcome po for another edition ng ating The VA Hour dito lang po sa The VA Radio. Well, on behalf of the VA Radio team and of course our main host which is Vince Tan. So I'll be the one, ako muna yung magpapalit sa kanya for the meantime. And well, happy Saturday po sa inyong lahat and we are so very happy and lucky because as of now, tonight po meron tayong special guest from all the way from Luzon. And I hope hindi ako nagkakamali. She's from Palawan. So, well, before I introduce our guest for tonight, let me give you a background on what the VA Hour is. So, the VA Hour is all about the virtual assistant career journeys. So, the VA Hour dives into the inspiring journey of transitioning from a traditional role to a virtual assistant work. So, our guests will share their personal story, the motivation behind their shift, the challenges they face, and the valuable lessons they learn along the way. So ganun lang po yung magiging topic natin for tonight. So it's all about the transitioning from their old job, from past job nila, which is from corporate until such na nag-decide na sila to become a freelancer or a virtual assistant. Okay? So I will give you a short background bio for our guest tonight. I know makikita niyo ngayon sa screen yung pangalan niya. So none other than it's Michelle Ibanez. But she is actually 24 years old pa lang. And Michelle began her journey as a virtual assistant around 2018 to 2019. So matagal-tagal na. And she temporarily stepped away from the role to focus on completing her college education, demonstrating her strong commitment to personal professional growth. I think, kung hindi ako nag-akamali, is parang nag-stop muna siya to become a VA dahil nagfo-focus siya to study. So hopefully, naintindihan ko yung sinasabi ko and hopefully tama ako. But we will make it sure galing sa kanya if tama yung sinabi ko. And then she returned to her client 2023. And this time taking on the role of as a executive assistant. So during that period, Michelle showcased remarkable dedication and work ethic by managing 3 roles simultaneously. Wow! So tatlong roles. So serving as a full-time secretary while also working as a tutor by the hour. So these experiences inspired her to pursue a work from home setup, aiming to create better opportunities and a balanced future. So, well, before I welcome Michelle Ibanez, so please, if ever meron kayong shoutouts, so you can, pwede po kayo doon sa comment section dito sa ating live and we will read it along our conversation. And at the same time, I will encourage you to please visit also or like our YouTube channel that's at the VA Radio. And then we are also live here on Facebook page ng the VA Radio. Okay, so wala mo patumpik-tupik pa. So please join in welcoming Michelle Ibanez. Okay. Hello.
Hello, Michelle. Hi everyone. Hi, Kuya Ray. Yes, It's nice to see you. So, hi likewise. everyone. So, hi sa mga nanonood ng live ng The VA Bar. So, finally you see me kung sino ang behind ng Keyworks VA. Wow, at last, di ba? So, thank you, Kuya Ray, for inviting us. Yes, Bukabog, Well, Charis. and also, we are so very blessed and happy na you agreed to be on our live session dito sa The VA Hour. Although we are expecting na yung main host supposedly ang nandito. But since busy siya ngayon, so I will be the one who will step in sa kanya. Anyway, tama ba yung sinabi ko with regards to your biography? I mean, yung sinabi ko na, Yes. na okay. Yes. So, kung Actually, tama, I have another work eh. Power year na rin ako for the GVA naman. So, two works ako ngayon. So, I have two okay. works. With different Yeah. roles, kumbaga. Yes, in Di ba? different roles. Executive VA at saka yung General Admin VA, tama ba? Yes, yes. Okay. So, pero dinanggit doon na tatlo, which is as a tutor. Yes, I as a tutor actually. Okay. Tutor for what? In Actually, line with Actually, VA? I was tutor for it's not a BA. Actually, kasi nung way back nung 2023, is nag-tutor ako ng mga bata. Ah, So, tutor ako ng mga bata, then nag-admin sa one of the government agency after the contract is turning to secretary of the president of the school. So, doon ako nag-start talaga. Then, turning to as a EA. So, pinagsabay ko yung work ko between the secretary, and EA. So, tatlo yan sila. hanggang ngayon? Or, Actually, hindi na. Hindi na okay. po. I was staying at home na lang. Then, sometimes, yung friend ko, pag kailangan niya ng HR, ako yung tinatawag niya. So, may mga ganon. Parang, pag kailangan niya lang ng another HR na makikipag-usap sa mga aplikante, tinatawagan niya ako. So, yun lang Ah, naman. so therefore, bali ano ka na ngayon? A full-time pledge na virtual assistant with different roles. Yes. Yes. Okay. Actually, I was full-time as a EA. So, 5 to 8 hours siya. Then, yung GBA ko naman, per hour naman siya. So, parang gig side lang yung GBA ko. I see. So let's start with our siguro first question kung ngayon sa iyo is yung journey mo from traditional work to VA. So ano yung siguro na mention mo na 'di ba na parang nag-tutor ka or working in a city hall kung tama ba ako. Uh, Mm. So ano yung start pa lang sa umpisa. so, Student. nag-start talaga ako. Start ako student. So, Mm. senior high school ako noon when I was starting for my client today. So, nilipat na ako sa anak as a EA. So, nag-start ako sa dad niya. So, that time, actually, nakakatuwa eh. Kasi, I can imagine myself as a EA ngayon. EA pala tawag doon. Akala ko admin lang. Kasi that time, siguro, syempre, manol. Sige, sabi natin manol tayo. Aminin ko guys, manol ako. So, sa province, nakita ko sa Facebook. Ay, ako naman, hindi ako takutan mag-accept ng mga foreigners. Yung mag-accept. Syempre, bata eh. Kasi I was turning to, ano pa lang nun, 18? 18? Parang ganun pa, 18 lang. So, lagi akong nagmamaydi sa old account ko. Hindi ako nagmamaydi. Nagpo-post ako ng mga Excel files kasi I was creating a tula with that time. So, meron akong book yan na parang siyang Wattpad ko. Until ngayon, buhay pa siya. So, yun ang pinipicturan ko. Gumagawa ako sa Word. Kasi uso that time is ebook eh. Ebook. Medyo maano pa yung ebook sa amin that time. Siyempre, walang masyadong internet. So, walang masyadong internet, siyempre, bukid. So, ngayon naman kami, mas kahit pa paano may internet na rin kami. So, medyo malakas na rin konti. So, unlike before. So, yun ang ginagawa ko. Kung nag-create ako ng Word. So,
So, sa picture ako. Siyempre, parang pabibo lang po sa mga klase na may ginagawa ka. So, during that time, so sabi sa akin, you want work? Ako naman, kinabahan nun. Oh my God, work? Siyempre bata. So, work yun. Hala, baka mamaya. Siyempre yung uso ng takot ng magulang. Ano yun, kay, bibenta ka ng katawan mo sa lokal, gano'n. So, hala, anong work? So, nag-isip pa ako. Sabi niya, admin task. Ano admin task? Ano ba ginagawa ko? At that time, nagpa-part-time ako sa tita ko. So, sa one of the government. Parang pag may kailangan siya, nagtatype ako naggagawa ng letter, ganyan. Sinabi niya, kung anong ginagawa. Sabi niya, yung mga post ko daw na mga Excel. So, sabi ko, hindi ko naman alam yung rating. So, hindi ko naman alam na, kailangan pala $5. So, hindi ko alam yun. So, sabi ko, hindi rin ako mahilig mag-search kasi hindi ko naman alam yung VE industry. Basta ang alam ko lang, online shop. Yung mga online, yung magbebenta-benta sa online, yun lang alam ko. Tapos, tinay ko. So, pinagawa niya ako ng letter, pinagawa niya ako sa Excel ng budget. Yung mga budget, hindi ko naman alam na, ang laki pala ng US dollar. So, nakakita lang ako ng dolyar pag galing sa tita ko na umuwi galing ibang bansa or bigay sa amin ng mga kakilala namin. So, that time, nashock ako. Yun pala yung dolyar. So, hindi ko rin alam yung PayPal nun. PayPal, yung mga Wise, mga ganyan. So, ang alam ko lang sa Palawan Pawn Shop, Remitly. So, Remitly. Pangalan pa ng tatay ko. Kasi syempre, pa 18 pa lang, pero takot ako kumuha ng pera. So, may kakilala kami, parang asawa ng tita ko doon. So, si Papa naglalagay ng pangalan. Gulat ako, actually guys, I was sharing this. Alam niyo, sahod ko nun, 2,000 pesos lang. So, per hour lang yun. So, 1 hour, 2 hours, 3 hours. So, pandemic. So, nag-start na yung pandemic. So, nung pandemic, kasi syempre lahat ng business are bumaba. Kahit business na, bumaba. So, ang work ko nun, 2 hours per day, 3 hours. Tuwa na ako kasi syempre pandemic, pang-load. Ang nasa isip ko, pang-load ko. Hindi ko naman inisip na, pang-savings ko, ganyan. Syempre, isip bata, pa-college pa lang. So, yun. That time. Pag ko nun, so sahod ko nun. Nakakatuwa kasi I was sharing this during pandemic pag binibigyan kami ng ayuda galing sa munisipyo, syempre kami may bigas kami. So nagsusupport yung kuya ko. May sahod ako dumadating. So yung mga bigas na binibigay sa amin, sinishare namin sa kapitbahay namin. Kung anong meron kami, sinishare namin. So the next start yung pagiging virtual assistant. So, hindi ko alam yung EA na yun. So, nag-start yun, pandemic. Then, yun yung doon ako nabuhay. Doon nabuhay yung sarili ko. Na may pera pala sa online. Akala ko online shop lang, magbenta-benta lang ako, may 5 piso, okay na sa akin. So, yung client ko, nakita niyang magaling ako sa marketing. So, sabi niya, why not you sell, you sell daw, mag-sell daw. At that time, yung kuya ko, working on the network. So, sa mga, for example, mga PLDT, mga ganyan. Yung wifi na parang packet. So, sabi ko, benta ko nga to. So, tal yung sahod ko, wala naman mapupuntahan eh. Hindi naman ako makagaling, hindi naman ako makapunta ng city, ganyan. So, that time, binenta ko, nakasold ako ng sa isang linggo. 4 na beses ako binibigyan ng wifi na tag 30 pieces. Doon pumasok yung sahod ko. Tumubo. Then tinanong, sabi ko sa client ko, natuwa ako nung I sell. Sabi ko, I sell. Syempre, hindi mo alam yung English. Kaya hindi ako nag-English major eh. Kasi hindi ako So, I sell the So, magaling sa marketing. Sabi niya, magaling ka sa marketing. Pinasok niya ako sa marketing. So, marketing, EA din. So, medyo umokay. So, natapos yung patapos ng pandemic, nag-stop ako. I tried to stop my work because I was studying my degree. So, sa mga hindi nakakaalam, I was graduate of Bachelor Secondary, major of Values Ed. So, doon, nag-stop ako. Ayoko pa stopin ng client ko. Siyempre,
Parang naano siya, parang nalungkot silang mag-asawa na wala ako. Kasi every time na may mga kailangan sila, is nagsasabi ako, okay, kahit hindi ko na oras ng work, syempre workaholic, syempre pera. Ano sa isip ko, pera yun eh. So, gagawa ako. Ganyan. Nalungkot. So, nung college ako, nagkaroon ng financial problem since I was studying on the city. So, nagugulat ako, yung asawa ng client ko na babae, yung asawa ng lalaki, client ko lang si lalaki, yung babae, every month nagpapadala siya sa akin. Nagugulat ako, bayad na yung tuition ko, half tuition ko, bayad na. So, siya yung nagbabayad. Then, after nun, nangyari na yun, nag-end ako. So, nag-start 2023. May hinahanap akong ano nun, email. Email ng teacher ko kasi I was thank you kasi nakapasa ako. So, that time, Kuya Ray, ang nangyari is, biglang nakita ko yung spam email. Sabi niya, hey Michelle, how are you? I want to meet you. Ganyan. Sabi ko, ha? Sino to? Sabi ko, oh my God. Sabi ko, yung client ko. Sabi ko, yung client ko na tumulong sa akin from the start until the end. So, nasad lang din ako kasi namatay yung wife niya during pandemic. So, 2023. Pagpasok ko, patay na yung asawa niya. Doon ako nalungkot. So, nag-start ako 2023. Yung 2023 na yun, ano lang ako, 3 hours per day. Sabi ko 3 hours per day kasi I have a work, so, ganun. So, tiniis ko yun kasi sabi ko, gusto ko, ang inisip ko kasi nun, baka hindi ako para sa BA talaga. Sabi ko, kasi isip ko, baka trip-trip ko lang to, try ko lang. So, since, kailangan ng pera. Sabi ko, try ko lang. So, na-realize ko way back 2024, nung pa-end yung kontrata ko, na-realize ko, parang mas okay mag-work from home na lang ako. Para lagi kong kasama yung aso ko, kasama ko yung parents ko. So, dun ako nag-start na nag-work from home ako. Okay. So, So, yun ipo natin yung continuation ng story mo. Pero, yun lang naman. kung tama po ako, bali, on your Facebook lang nag-reach out yung Yes. client. Oo. I see. Sa Okay. Facebook, tamang una-una niya, tamang react niya lang. Like, wow, nice, mga ganyan. Tapos pag may nakita siyang sentence, construct niya na naman. Siyempre ako, kakonstruct ko rin. Oh, thank you. Yun lang, nag-start kami doon. So, kumbaga, ang swerte mo kasi wala kang effort na mag-apply, di ba? Kumbaga, sa Facebook mo lang, tapos someone reach out sa iyo if you want to work from sa kanila. So, ganun lang. So, during high school. Okay. Swerte mo. Pero, ano lang siya, parang ano lang siya, parang on hourly basis lang. So, mga 1 to 2 hours, yun lang. Yes. So, if ever, kung okay lang sa'yo i-open yung rate mo before, anong yun? Ilan? I mean, how much? During the time, kasi June ako nag-start. So, mga lang, alam mo yung $1, etong tuwa na ako kasi 38 pesos na yun. Panggasolina ko, sabi ko, panggasolina na ng gala namin magbabarkada to. Sabi ko, okay na yun kasi wala naman talaga ako idea. So, Pero for an age, sa ganung edad, so, paano mo siya hinahandle na, okay, I'll try, I'll grab it. Kasi ako risky girl ako. So, sa mga nakakilala sa akin, risky girl ako. Pag alam kong may opportunity, okay, grab. So, sabi ko, okay, kung ma-failure ako, kasalanan ko. Pag hindi, edi success. Ganun yung mindset ko. So, good for you. Kasi nagiging client ko siya for a long time. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, bumalik siya sa'yo when you decided to stop muna as a PA kasi you parang continue sa pag-aaral, di ba? Tama ba? Oo. Okay. Kasi ang hirap ko pagsabay. Okay. Pero on that span of year, nag-work ka, di ba, as a part-time sa kita mo? Parang gig mo lang? Parang gig lang. Gig lang. So, most of the parang pang-corporate na job mo or traditional job mo, parang gig lang. Hindi siya full-time. Kasi, okay.
Kasi Parang you, ano lang, practice lang ng sentence. Kasi sabi niya, magti-teacher ka, di ka marunong mag-sentence. Oh, sige, every uwian mo, 1 hour ka sa office, sige. kuha ko Ganun na. po. Kumbaga, ang naka-focus on that before is, pag-aaral na matapos ng college mo. Oo. I see. Okay. Which is, natapos mo ngayon, tama? Yes, And actually, then, I was taking another nagmasteral course ka. naman. Yes po. Wow, congratulations. Thank Pero, you. yung sabi mo, 2024, tama ba? Doon ka na nag-decide as a full-time na VA, correct? Yes, 2024. So, nag-graduate ka ng college 2023 or Yes 2022? po, Ah, 2023. and then, Ganun. pinasabay mo ngayon ang pagiging full-time VA mo at the same time yung pag-aaral mo for masteral. Yes po. Wow, grabe ha. So, 8 hours sa Actually, full-time. every Saturday, Sunday ang klase ko ng masteral. Ah, okay. So, Ganun lang talaga. pero ano ka na, pwedeng papatapos ka na for masteral or Actually, second sem ko na siya. So, natapos ko na yung 24 units. So, another 24 units this year ulit. Okay. So, since congratulations pala at least, di ba? Inuna mo yung education, tapos as bachelor's degree, tapos nag-masteral pa, and soon, anong tawag doon if ever mag-graduate ka na for your master's? Actually, I was planning to get the doctorates of guidance and counseling, major of psychology naman. So, Okay. mayroon kasi clinical psychology siya. Clinical psychology. Pero, hindi pa rin mawawala yung pagiging VA mo if ever na Yes. magiging successful ka as yun sa clinical psychology. Oo. Okay. So, grabe ha. Parang, paano mo minamanage yung time? Okay, eto. Maraming nagtatanong, ma'am, how do you handle the schedule? Kasi nakikita nila yung calendar. So, sabi ko, ang shift ng work ko kasi is Saudi time. So, medyo malapit-lapit ng oras. Parang mga ilang oras lang tayo sa kanila. So, syempre, yung GVA ko is per hour lang din. So, inuuna ko yung GVA. So, after ng GVA, EYA muna. Sunod, EYA. Then, pagtapos ng EYA, since yung EYA ko flexible naman siya. So, yung client ko nagsabi, okay, you try the flexible time since you are studying Saturday and Sunday. So, that time, na-happy ko. Yun nga lang, yung sabi ko nila, wala akong pahinga. Pero, I was happy kasi nang ginagawa ko eh. Hindi ko nararamdaman yung Kasi ako eh. Oo, parang inaano ko kasi, naalala ko yung, okay, hi, shout out sa mga sisters dyan. So, sobrang support, niya ako. Sobrang taas ng tingin ko sa kanila. Kasi, yung dati kong amo na madre, sobrang, ang bilib talaga ako, Kuya Ray. Kasi namamanage niya. So, doon ko na-adapt yung pagmamanage lahat ng, lahat ng schedule ko. Kasi pag nakita mo yung schedule, parang ang hirap. Pero sa pagtingnan ko siya, wow, kaya niya to. Doon ako nag-start na natuto mag-time management talaga sa lahat. Family ko, friends ko, sarili ko, school, tapos trabaho. Parang nababalanse mo talaga lahat. So, Oo. in that case, so I'm sure na you're happy for being a VA at the same time, yung pag-pursue ng dream mo or career, di ba? Yes. But then, meron bang mga challenges na Okay. One of the experience? challenges talaga. So, one of the challenges. Minsan, sometimes talaga hindi ka maintindihan, even your family, to your work. Why? Even yung mga tao. Kasi they are thinking, for example, ako, teacher ako. Education ako. So, they are expecting me, papasok sa school. Ngayon nag-work ako online, work from home. They're thinking of me na parang, pinarag ka namin ng college. So, dapat, you for sure, yung course na yun. So, one of the challenges ko, sinasabi ko, kung saan, ang lagi ko na lang sinasabi, Lord, kayo nang bahala.
So sabi ko, alam ko lahat ng challenges naman, may purpose naman yan. If I was sabi ko, kung doon mo talaga ako gusto, Lord, edi doon ako. Ayoko dyan, Lord, kasi hindi ako masaya. Hindi. Lagi ko na lang inano, Lord, kayo na bang bahala? Kayo na po bahala mag-explain sa mga tao, sa family ko, kung bakit ganito yung work ko. Then, minsan challenges din yung parang may mga times na for example, may mga times na syempre nabu-burn out din ako. Correct. Almost isang buwan, wala akong masyadong rest unless may tulog. So, minsan nabu-burn out din ako, lalo yung mga challenges na sa social media. Sa social media, like, they are bashing you. Kasi, syempre, baguhan ako. Hindi, ako naman kasi parang wala akong pakialam. Pero minsan talaga, may mga times talaga na, oh my God, iiyak na lang ako habang nag-work ako. Pero yun nga, ang good things lang doon, habang umiyak ako, marami akong naiisip na gagawin. Ay, ganito gawin ko. Sa page ko, ganito gawin ko. Kaya yun yung mga yung mga nahahawakan ko. Kaya mo pa? Go! Sabi, hindi mo nababurn out ka kanina. Hindi, sabi ko, sinulat ko na lang. Ito gagawin niyo, ito yung task niyo. Ganon, kuya. So, parang, siguro, ko lang talaga. Siguro marami kang motivation. That's the reason why na you parang continue mo na lang yung ginagawa mo kung saan ka masaya, di ba? Parang gano'n. And sa'yo, it's because hindi mo give up yung parang, di ba, dalawa yung ginagawa mo as a full-time VA, at the same time yung career mo ay yung sa school mo, education. Pero wala kang talagang isang give up or nag-pause for a while. So parang mo na lang. So parang superwoman ka na hindi napapagod. Actually, there's a story behind that. Okay, ganito ko na. So, pandemic, na-off yung YouTube. Subscribe, ganyan. So, sa amin dito, maraming mga YouTubers sa amin. So, yung mga part ng pandemic. Nag-give up ko yun. Natutuwa ako sa 500 views. Natutuwa ako kasi sabi ko, oh my God, dumadami subscribers ko, dumadami views. That time kasi na-give up ko siya, kuya. Yun din yung pinaka-burden ko. Kaya ngayon sabi ko, as a VA? Hindi, as a YouTuber, that time. Okay. Kasi hindi ko napagsabay na 3 na eh. So, school ko, pag-YouTube ko, and pag-VA ko. Oo. Give up ko yun. Give up ko para lang, alang-alang lang sa school ko. Kahit yung business ko, that time malakas yun. Give up ko for my Yun yung naging burden ko, kuya, hanggang nakagraduate ako. Yun ang hinayang ko sa sarili ko na dapat hindi ko pala sinukuan silang 4 na tututusin supportado yung magulang ko sa akin. Pero for me, so it's better naman siguro na at least meron kang mga priorities at tapos, siguro lang for me, my opinion, much better po siguro better din na parang at least meron kang i-give up kasi I'm sure na hindi na yun kaya sa katawan mo, sa isip, di ba? So, meron siyang reason for everything. And di ba, nakita mo na ngayon yung sarili mo na at least, di ba, malapit ka nang sa masters mo na sa education, di ba, okay na. So, as a VA full-time. So, for me, it's, di ba, halos kompleto na siya. Then I'm sure yung rate mo ngayon is higher, di ba? So, sana lang. Sakto lang. Kasi, syempre, sabi ko nga, Kuya Ray, college ako, magugulat ka yung, syempre, ako scholar, magugulat ka yung half tuition. Minsan may time na magpapadala, pangbayad ng tuition mo. Syempre, parang, sobrang grateful ko sa client ko until ngayon. Parang hindi ko siya kaya i-give up. Okay. Kasi sila yung way ko eh. Sila yung way ko na, nandito ako sa kalagayan na to kung hindi nila ako tinutulungan during that time. Kasi wala silang anak na babae. Parang tingin nila sa akin dalawa, mag-asawa. Anak na babae. Parang bunsong anak. Kasi pag syempre, okay, this is parang, ang lambing ko, pag when I was talking, so nag-uusap kami, ang lambing ko, so parang tingin nila sa akin, syempre bata ako, so tingin nila sa akin, parang anak. So kaya hindi ko rin kung okay lang sa'yo itanong, so siya, from what
state sila sa US? Actually, this is not from US. So, Ah, mga Muslim countries, Muslim. sa So, Asia. Muslim countries sila. Asia Asia o sila. Europe? Asia sila. Oo, Okay. Asia, Europe, ganun. Mm. So, kaya parang, alam mo yung sobrang, oh my God, Lord, you give me one person to Mm. change my. So, sabi ko, parang ganun. Sinabi ko, oh my God, change mo talaga ako, Lord. Siguro sabi ko, lahat ng challenges, lahat ng binorden ko, kasi iyok ako ng iyok. Sabi ko, di sana, YouTuber na ako. Wala yung mga tao, 100k followers, kaya ganyan. Lord, bakit kasi ganyan? Minipap mo ako ganyan. Parang minsan sa time talaga napapaisip ako, ay, thank you Lord talaga. Sabi ko, thank you Mm. Lord kung hindi mo ako challenge ng ganito. Siguro hindi ako ganito. Hindi ako malakas ang loob ko magsalita sa harap sa social media. Makipag-usap, ganyan. Kaya yun. So for how many years na as a VA, so ano yung nakikita mong improvement with it comes to sa sarili mo at saka sa professional, 'di ba? Professional growth mo. Uh, Meron bang changes or parang Actually, ganun pa one of the changes sa akin when it comes to yung pagsusulat sa client proposal. Kasi hindi talaga, di ba nga sabi ko nga, Diyos ko, challenge ko ng tita ko, okay, every out of class mo, 4, punta ka sa office, magsulat ka doon ng proposal, sulat ka ng letter. Eh, ang boba, sabihin ko na lang, boba po ako talaga. Sabihin ko, boba ako when it comes to letter. Eh ngayon, natutuwa ako kasi, parang na ako gumawa ng research. Sabi ko, Hmm. yun ang Without the improvement without ko kasi, without the use of yes. ChatGPT, 'di ba? Meron bang ChatGPT ngayon? Oo. So, Ah, nagugulat na galing. kami yung teacher ko. Marunong. Wow, sabi niya, napaisip ka na ganito yung research mo? Yes, sir. Because sabi ko, every time I work, naiisip ko, gawa ko research, ito palit title. Sulat ko na ako syempre, habang wala pang wala ka pang maisip na task, sulat ako. Pag natapos ko na sulat yun, may task na naman ako gagawin. Ginagawa ko na naman. Ganon. At least may improvement, 'di ba? So sa ano Tsaka yung naman sa trabaho? improvement talaga, isa rin yung syempre sa school ko. So, dati, siguro kung mapapanood ng teacher ko to, alam ng teacher ko kung gaano ako kaboba talaga. Well, it's cut to English. Wala Sabi ko naman siguro talaga, actually, kuya, imagine mo, 75. Parang pasang awa to. at Wala least akong makita basa ng teacher ko to. Hi, at least sir. basa Ito mo. Tapos, syempre, check ka pa. Ano ba? Hmm. High school ka na, senior high school ka, parang hindi ka parang mag-English, mag-sentence. Ngayon, kahit pa paano, kayang-kaya na. Nasusulat-sulat ko na. So, hindi na ako nag-check ng Pero minsan, siguro nakakalimutan ko rin. So, sobrang dami ko rin ginagawa. Ganun. Wow, so at least meron kang nakita na changes, 'di ba? Pero Mm. I'm not sure if ever 'di ba, since full-time PA ka na at the same time malapit ka na mag-graduate sa master's mo. So, ano yung mai-advise mo sa mga aspiring VA o freelancers if ever na nag-aaral pa sila, pero parang interested talaga sila to become a VA, hindi man lang full-time pero at least 'di ba yung Mm. paunti-unti gigs lang na tinatawag or part-time kumbaga. Okay, one of advice ko sa inyo guys, kung may career kayo, kung nagsa-study kayo, don't give up that. It's very important talaga sa sarili mo. Lalo na pag may mga taong nagja-judge sa'yo. Kasi may mga times na yung mga tao talaga, i-judge ka kahit sobrang laki na ng earnings mo, sobrang laki ng sahod mo. I-judge ka talaga nila. So, huwag niyo i-give up yung career niyo. Kasi, minsan, sometimes, magugulat ka. Client mo ngayon, bukas, wala ka ng client. Paano ka? Correct. So, kung Tama. kaya mo ipagsabay na habang nag-a-apply ka. And next is, huwag kayo mag-give up. So, ako marami akong nakakausap, Kuya Ray, na 5 application letter, iiyak na. Ako sinasabi ko, guys, alam niyo, sabi ko, bago ko nakita yung email ko, kasi nga, kuya, sa email ko na yun, ang password ko nun, walang forever. Eh, hinahanap ko, ano bang email ko na yun, may password na walang forever? Sabi ko, kung hindi ko nakita yun, wala ako sa tabi niyo, wala ako sa platform na to, hindi ko kayo kilala. Sabi ko, that time kasi sabi ko, I have a lot of applications. Sumusobra na siguro ako 1,000 application.
lahat puro interview, araw-araw interview. Ako hindi ko nakita yun. Kung nag-give up ako that time at hindi ko hinanap yung email ko na yun, wala ako sa tabi niyo. Wala ako sa harap ninyo na nagsasalita ng ganito. And kung kaya niyo ipagsabay yung habang nag-a-apply kayo as a VA, tapos nag-work kayo sa corporate, i-balance ninyo lang. So, lalo na pag single kayo, katulad sa akin, single ako. So, napabalance ko. So, as yung generations naman, isa pang advice ko, huwag kayong mag-stick sa isang client lang. So, maraming nagsistick ng isang client lang. Ako, kung kaya ko pa kumuha ng another, kukuha ko. Pero, sabi ko, hindi na. Since alam ko naman yung client ko, hindi naman ako lalayasan anytime. So, pero may mga times din naman ako, nag-iisip ako if I resign. Kasi minsan nagsasabi sila. Pag nag-resign daw ako, kukuha na lang daw doon sa kanila ng na full-time, doon hindi na online, ganyan. Kasi syempre, minsan, di mo rin kasi maisip kasi ako, kuya, sabihin ko na sa'yo. So, syempre sa generations namin, parang, alam mo, kung saan ka masaya, doon ka. Paano pag nahirapan ka na, hindi alis ka na. So, parang nag-a-advance yung client ko ng ganun. So, sabi ko, if ever, kasi tinatanong niya ako, what is your, one of advice? Sabi ko, don't give up every time you're applying. Kung reject kayo, iyak nyo. Alam niyo ako sa totoo lang, pag nireject ako, iyak ako. Pag na-broken ako, iyak ako, sulat ako, apply ako, mamaya interview na, namamagta pa yung mata ko. O interview, okay, hello, good afternoon, ganyan. Ganun, sabi ko. So, wag niyo damdamin yung lagi niyo tandaan, rejection is directions. Every time talaga. Yun nga yung sabi nila. And anyway, Michelle, so thank you pala sa mga lahat na nanonood. So, hi, happy Saturday sa inyong lahat. Hopefully okay yung araw ninyo. And yes, to add sa sinabi ni Miss Kim or Michelle or Kim na lang, kasi yun yung tawag sa kanya. Actually, nagtataka rin talaga ako bakit Kim ang sabi ng kuya ko. Kasi ang layo, di ba? Way back 2001 na pinapanood daw Kim. Kasi actually ito na lang, brief ko na lang. So, brief ko na lang para magtaka. Kasi marami nagtataka, Ma'am, Michelle ka naman, bakit Kim? I was adopted. I was proud of it. I was adopted for my parents now. So, adopted ako. So, hindi pa alam yung pangalan ko. Pinangalanan ako ng kuya ko, Kim. Kasi may Korean movie way back 2001. Kasi 2002, parang mga ganun. So, pinapanood nila. May Kim daw. Eh, di ang pangalan ko, Kim. Eh, mas sanay yung mga tao sa akin ng Kim. So, madalang tumatawag sa akin ng Michelle. Three letters lang kasi dito. So, madaling ma-retain sa utak na. Oo. Simple lang siya. So, again, to add sa sinabi ni Miss Kim kanina, with regards to kung for example lang na ang dami nyo nang sinisend na application, try also to check sa application nyo mismo, baka merong something doon na hindi na-meet sa requirements or sa mismong job description. So, merong ganong instances na hindi siya nagmamatch. So, that's the time na kailangan nyo siyang i-check. And to know some of I'm sure ikaw nagtuturo ka when it comes to job application sa mga resume and portfolio. Kung tama ba ako or nagkakamali ako? Yes. Di ba? Okay. So, aside from Kim, you can also check on the other communities and YouTube. Pwede nyo rin siyang i-double check doon. If ever meron kayong kung gusto nyo na maraming references. So, that's the, yung mga tips na magbibigay namin sa inyo. Kasi, if apply lang kayo ng apply, tapos nakikita nyo na nire-reject kayo ng nire-reject, so there's something na mali. Either sa inyong resume, sa inyong portfolio, or even sa interview itself. So, doon, kailangan nyo siyang i-double check. So, di ba tama ba, Miss Kim? I'm sure din ako yung Miss Kim. So anyway, Miss Kim, thank you so much for sa pag-guest niyo tonight. I'm so happy and proud at the same time kasi 'di ba, pinagsabay mo ang pagiging virtual assistant at sa pag-aaral mo, and now soon 'di ba, magiging doctor. Meron bang doctor of clinical psychology? Actually, pag naka-graduate kami ng masteral, tapos may exam po kasi kami.
Okay. Mag-i-exam po. So, registered guidance counselor yon. So, kami yung I kasama ng mga psychologists. Pag, for see. example, may mga therapies, for example, mga nade-depress. So, pag kailangan kami unang makikipag-usap, then yung psychology ang pangalawa. So, may Ah, assessment kasi yan siya. Assessment 1 and assessment 2. So, assessment 1 kami. Pag hindi kaya ng counselor, bago kami tatawag ng psychologist sa assessment so 2. Kasama therefore, na. the correct na term is registered guidance counselor. Parang gano'n. Yes po. Yes. Okay. So, 'di ba, registered soon, magiging registered guidance counselor soon at the same time as a VA. So, I'm sure hindi mo siya kumbaga kung for example lang na magiging matapos mo 'yun, I'm sure na hindi mo siya iiwan yung as a VA, tama? Oo, hindi na Yes, kasi doon ako napamahal eh. Kasi gusto ko dumating sa point na makita ng anak ko, oh my God, my mom, way back 10 years or 12 years, she was hosting oh my God, my mom, there's a lot of help. Kasi yun ang nasa isip ko. So sabi ko, gusto ko, makita ng anak ko na kaya ko i-balance lahat. Kasi mm, karamihan ng mga tao ngayon, hindi marunong, karamihan mostly na namimit ko is nahihirapan sila. especially those na ano na yung meron na silang anak or meron na silang own family. So siguro time management mahirap na. So I'm sure meron naman tayong Ayan. iba-ibang ano parang 'di ba sa buhay. So reference kumbaga. Tsaka So if you malalaman din nila yan, yung sa time management talaga. Maano rin naman nila. Hindi naman kasi tinuturo yung time management eh. Sarili correct, mo naman yun kung paano mo time management yung sarili mo at ibabalance mo lahat. tama. So thank you so much. I'm sure natakil na lahat and baka meron kang i-share or do you have any training courses na in-offer or mga free So, webinars? hi guys. Actually, nagtataka nga ako kasi maraming gusto face-to-face training. Eh sabi ko, if I was sa face-to-face training, mag-flight pa ako, tapos babalik ako. So sabi ko, I was trying the online training. So ngayon, we have a online training. So ito, hindi ko naman pinipilit sa mga tao. If you cannot afford it, it's okay, no problem. Kasi ako na-share naman ako ng mga free resources for different coach. I So, see. nag-share ako ganito. Si ate ganyan. Si ate ganito talapitan mo kasi ito yung magaling sa gusto mo. So kami, we have offer personal coaching, group coaching, and yung maramihan na training. And also right now, we trying the 15 days training for different niche. So, Okay. naka-trial na yun. Pero yung ano mo talaga, yung scope ng training mo is more on basic virtual assistant or meron mo siyang specific na niche like general admin, executive VA. Actually, yung training namin, package namin ngayon, is I was trying to, ngayon actually ngayon, tinatry ko yung SMM. So, social media marketing siya. So, Mm. nakasama yun siya sa package namin, sa 15 days training. Then, Ah, meron kaming mga coach na ngayon. So, we have a coach for Shopify and General Virtual Assistant. So, hindi ko sila pinilit guys na mag-ano sa amin na sila mismo ang lumapit sa akin at nag-chat sa akin na ma'am, so nakita ko naman may experience sila. They are trying to, actually parang sa amin kasi sa community ko, parang if we have time, we can help. Parang wala kaming pagsisihan balang araw. Pagdating ng araw, ay hindi so, namin ito ginawa. anong pangalan ninyo? Anong pangalan ng community? Baka pwede mo siyang i-share at Okay, saan ka guys. So, out. dahil maraming nagtataka kung bakit bashers. Kasi guys, nagbibiyahe ako noon. Di ba nabash ako? Alam niyo naman nabash ako. So, nakita niya na may marami. Siyempre, also yung ganun. So, sabi ko, wala akong community na pangalan. Okay. The Bashers Community. A certified basher by, certified certified basher VA ba yun? Or certified VA bashers? Ganun. Seryoso? Community ko yun. Seryoso? Kasi wala akong maisip. Talaga wala akong maisip, Kuya Ray, na ano kayong pangalan? Kasi nagtatanong sila, ma'am, anong nickname mo sa amin ng mga Oh, silent followers mo? Hala, wala akong maisip. Biglang may nakita ko. Okay. Sabi ko, sige.
So, into good naman siya. So, hindi ko, kaya yung iba na, Ma'am, bakit basher? Hello, welcome, basher. Sabi ko, mag-backward kayo. You know what happened for us. Yung iba naman masaya na kasi alam nila. So, into good naman yun. So, mas mahal ko naman kayo. Kasi wala lang talaga akong maisip, guys, na pangalan. Kasi baka mamaya, magkapare-pareho na kami ng pangalan. Ayoko naman yung magkaroon ako ng kasalanan na hindi ko naman ano. So, kaya, yun ang So, community matagal ko. ka na nag-start doon or bago pa lang? Last year pa or ngayon lang na Actually, taon? Pohon. Actually, we are going to 1 year anniversary of the Frameworks VA. So, 1 year, mag-1 year na kami. And natutuwa Congrats. ako kasi, okay, trivia ko na lang. So, para mahalo kayo pa may trivia ako. So, the trivia of our page is, kaya bakit siya 23? Kasi, birthday ng mother ko ang 23. Mm. And nakapasa ako ng 23. 2025 yun. Then, October siya. Broken ako nung October na yun. Broken ako nun. So, ginawa ko yung, okay, Kimworks BA. Sige. Suggest rin ng client ko, why not to try to Kimworks BA? Kasi nga, alam nila Kim, tawag sa akin Kim. Ikaw try ko. Kaysa naman Mission Works BA. Ikaw parang naman, ang pangit. So, sige, try ko lang. So, yun yung try, So, doon nag-start yung Kimworks BA. So, grabe ha, very exciting naman Kuya mga title. Exciting naman yung mga titles ng mga pages at saka sa courses, o di ba? Hindi na sila talaga mababash kasi nandoon na yung bashing na word, na bash na word. Pero anyway, I'm sure na hindi lang yun, di ba? More on parang pang lang gimmick-gimmick or pang high-hype lang. Pero I'm sure na meron talaga kayong purpose at saka goal in creating that community and to make the training course ang tawag dito paid training course happen, right? Actually, minsan nagpapa-free training kami. Pag may mga times na kaya ko magpa-free training. Pipili ako ng free training kasi hindi naman pwede na sobrang dami nila. Kasi ang nasa mindset ko, hindi nila ako maintindihan yun eh. So, hindi na yun magtatanong. So, gusto ko, pumipili ako na nagbibigay. Actually, ako randomly magbigay ng free training. Minsan nagugulat sila, Ma'am, bakit kami pinili mo? Sabi ko, I see something on you. Sabi ko na, alam kong meron kayong nakikita ako na galing ninyo. And nasa-show nila. Kahit makipag-usap sa social media, tinitrain ko sila, ganito yung rate ninyo, mga ganun. Tapos magpapasalamat sila, then kinabukasan, Ma'am, hard na kami. Ang sarap sa feeling, kasi simpleng bagay. Hard na kayo. Wow, sabi ko, eto, binibigyan ko sila ng tips ko, na kahit nag-earn kayo, you need to save money. Ganun. Correct. Wow, thank you so much. Talagang meaningful talaga at saka insightful yung discussion natin tonight. And hindi kami nagkamali na i-invite kayo as a guest. Energetic ba? So, I will introduce you again on your name. It's Michelle Ibanez. Okay. So, tama pala, before I forgot, yung mo, saan ka ma-connect or saan ka ma-contact? Meron kang You can connect us. You can connect us via our email. So, we have email. And ngayon kasi ongoing yung yung website namin. So, ongoing yung website namin. And you can... Ito to sa Kims mo, pwede sila mag-connect sa'yo dito sa Kimworks VA? Yes. On my email, pwede. You can message me. Tataka rin mga tao, bakit 24/7 gising ako? Pag nagalala, sanay ako guys mag-reply. Ay, nag-i-enjoy ako eh. Ganun siguro talaga ko eh. So, grabe, mayaman na to kasi parang 24/7 Hindi gising. naman. Sakto lang. Sakto lang. Okay. Kasi naman sa ibang bagay ko gagawin, di mag-reply na lang tayo, tumulong na lang tayo. Kaysa naman gumala, sabi ng nanay ko, tama lang din nag-work from home ka, hindi ka naggalaan ngayon. Kaya dati, syempre, lang per hour, kayang-kayang gumala kung saan-saan. Nahahati-hati ngayon. So, instead daw na gumala, di tumulong na lang.
Mhm. Ganun. So sa lahat na nanonood ngayon and still sa online natin sa podcast. So you can contact Kim sa kanyang email at the same time yung Facebook niya. I'm sure madali lang yung Kim Works VA. So yun lang. So ma-reach Yes. doon Actually lang. guys, blue verified na ako ha. Baka, kasi nauso ko yan nakaraan yung, ginagamit yung ano ko, yung mukha ko, para Ay, lang kumuha ng kina-scam. So ngayon, thankful ako kay Meta na naging verified niya kahapon. Pag click ko ng verified, verified na agad. And I was happy for that. So doon kayo makipag-usap sa akin sa verified lang guys ha. so Baka mamaya tama-tama. makipag-usap kayo. Check Kasi ko may ngayon. umiyak na sa akin kuya. Naka-blue, Kuya, ano siya, blue badge. Naka-blue naawa ko, badge. umiyak sa akin. Na-scam daw siya. Mukha ko daw. Tapos sabi ko, anong pag-scam? Ay, kumuha, ano daw, magbayad lang para mag-client. Doon ako naawa kasi hindi ako yung kausap eh. Correct. So, Oo. pag-check namin, wala ka, sabi ko, gang, sorry, hindi ako yan. Sabi kung gusto mo try, ano na lang kita, bigyan kita ng free training. Kung may training ako, bigyan lang kita, biglaan lang kita, bigyan ng link. Parang yun na lang ano ko, kasi naawa ako, kasi syempre, baka mamaya yung pera, pinag-ipunan pa, kung Correct. ilang Oo, buwan. tama. Then, Kaya tinis yung kain. Doon ako naawa. Kaya sabi ko, sige, bigyan na lang kita ng free training. So, para So ano. anyway guys, I'm sure na nasabi na ni Miss Kim. So Miss Kim Works PA, yung naka-blue badge na, check, naka-blue badge sa Meta. So doon po kayo mag-message sa kanya. So kasi alam na natin na basta online, so marami talagang, di ba, mga scams. So it's better na i-double check Uso talaga. nga eh. Uso talaga, uso. So anyway, Yes. happy Saturday po sa lahat and thank you again Miss Kim, which is Michelle Ibanez, all the Thank way you. from Luzon. So congratulations and well, we're looking forward sa journey mo and hopefully lahat ng gusto mo sa buhay is, di ba, makuha mo in God's time. And thank you talaga for getting us here in the VA Radio. So again, guys, on behalf of the VA Radio team and Mr. Vince Tan, this is the conversation that connects. This is the VA Radio. Bye-bye, guys. Good evening. Bye. Episode of the VA Hour. We hope you're feeling inspired and ready to take on your VA journey. Thanks for tuning in. Make sure to follow us for more great episodes coming your way. Only here at the VA Radio. Keep it light. Morning coffee's brewing strong. Got my headphones on, hope nothing goes wrong. With the VA Radio boosting your scene. It's the VA Radio where you wanna be.